Isang napakahalagang bagay para sa isang bata ang pumasok sa eskwelahan. Dito mahupubog ang kanyang kaalaman at pati na rin ang kanyang pakikisama at pakikipagkaibigan. Ngunit papaano kung sa bawat pagpasok ng eskwelahan ay mayroong banta sa emosyonal na kalagayan ng isang bata? Tunghayan natin ang isang interview sa isang guro sa Palasapas Elementary School tungkol dito sa paglaganap ng school bullying o child bullying. Ito ang kanyang pahayag. Ako po si Jeneline Ann Raakin. Galing po ako ng CLSU. Ito po ang AV Development Communication student. So, ma'am, para po naman mas madali, tawagin niyo lang po akong Jen. At, ma'am, nabalitaan po namin na kayo po ay isang grade 5 and 6 teacher sa Palasapas Elementary School. Andito po kami para mag-interview about sa child bullying. Sa Amerika po kasi meron po silang mga campaigns about dito, tapos meron din po silang mga ginagawang mga law about sa child bullying. Tapos nabalitaan po na dito nga sa Pilipinas, talamak na rin po ang child bullying. Ano po ba talaga itong child bullying at paano po ito nagkakaroon ng epekto sa mga bata na nag-aaral? Dahil particular na po lagi ang mga kaso po ng child bullying laging nasa school. Kaya nga po kayo, ma'am, nung napili naming ma-interview dahil elementary school teacher po kayo at syempre, nakikita niyo yung mga ganitong kaso sa eskwelahan. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi din sa iyo, Jen. O, tama yun. Ako ay isang guro sa Palasapas Elementary School. At the same time, ako rin yung teacher in charge or school head dun sa school na yun. And I'm teaching grade 5 and 6. At tamang-tama naman po pala yung pagkaka-refer sa inyo na isa sa aming mga friend. Malapang salamat naman po talaga. So, nagtuturo po kayo ng Grade 5 and 6 po. So, sa TV po kasi madalas nating narinig dito yung child bullying, gano'n na sa mga balita na narinig natin yung mga bata nagkakaroon ng nagkakasakitan. Minsan, na nagiging dahilan daw ng kanilang nagkakaroon sila ng mga lapses sa pag-aaral. So, ma'am, ano po ba talaga yung child bullying? At paano po ba ito nagiging dahilan kung bakit yung mga ilang bata hindi na pumapasok sa eskwelahan at syempre minsan yung parang laging takot? Sa amin, ang child bullying kasi ay yung panunutil ng mga bata, pananakot sa mga kapwa nila bata. Yun ang tinatawag natin child bullying. At tama ka doon, napapanahon siya kasi from time to time, lagi nating napapanood sa TV o kaya napapakinggan sa radyo yung tungkol sa bullying inside the school. Dahil lagi nga ang hot na hot yung issue na yan. Sa mga high school po kasi kadalasan yung mga issue ng ganitong child bullying talamak sa mga lower years o yung mga first year, mga freshman, lagi sila mga kaso mga binubuli sila ng mga junior o mga senior na mas ahead sa kanila. Ano po ba mga grade na kadalasan nagkakaroon ng mga child bullying? Actually, hanggang kahit at early stage, nangyayari na yan. Dahil, grade 1 po? Yes. Kahit ultimo sa pre-LM, nangyayari na rin yung child bullying, hindi lang mula sa elementary level. Doon pa lang sa pinakabata, o kung tutuusin nga hindi pa sila nag-aaral, sometimes yung mga bata talaga may pagka-bully na kaya hanggang sa eskwelahan, nadadala rin nila yun. So, as early as pre-elementary or kinder, meron na tayong mga bullying ng mga bata. Ano po ba yung mga instances na nangyayari sa school na nagkakaroon po ba ng mga bullying din dito sa mga bata? Kaya siya napapanahon kasi sa lahat ng eskwelahan, lagi siyang nangyayari. Dito po sa school niyo po, may mga kaso po marami. Marami siguro po ang kukulit ng mga bata ng mga malalaro, pero ayun ba, ang kwento naman po kayo about it. Ayan. Hindi muna dun sa school kundi dun muna sa una kong pinagturuan, which is yung school ng San Jose East Central School. Ay, nagturo po kayo doon. Doon po ako gumraduate, tsaka malapit po dun yung bahay namin. Kaya sabi ko sa'yo, kahit na bata, marunong naman bully. Kasi grade 1 yung hawak ko before, dun sa school na yon. Hindi ko siya actually estudyante, pero inilipat siya sa akin ng teacher. Kasi ayaw na daw pumasok nung bata dahil nabubuli nga siya. Dahil kinikwento niya sa magulang
Hindi, actually, hindi niya kinikwento, pero napapansin lang ng magulang niya na hindi makatulog yung bata. Tapos wala na siyang interest na pumasok, ayaw niya nang gumising ng maaga, hindi siya excited pumasok. At pagpapasukin na siya ng magulang niya, hindi talaga siya gagayak. Iyak lang siya ng iyak. Ultimo sa gabi, iyak ng iyak. Pagkagising, pag pinilit ng magulang na pumasok, iyak pa rin siya ng iyak. Hanggang sa nagtanong sila sa advisor kung bakit ganun, yun nga daw, meron palang nambubuli sa kanya, na nananakot, nakaklase niya, o katabi niya mismo. Ma'am, yung nilipat po yun po yung nambubuli? Ay, yung... Siya yung binubuli. Siya po yung binubuli. Ano po yung... Paano po siya sa school? Nagsasalita po ba yung bata or... Nakikipaglaro pa po ba siya dun sa mga ibang kaklase niya na medyo kaibigan naman po niya yung mga hindi po nambubuli sa kanya? Pag napipilitan siyang pumasok dun sa klase nila dati, kasi section 1 siya, ako nasa section 2, nilipat sa akin. Pero nung nasa section 1 daw siya, ayaw na niyang katabi talaga. Iyak lang ng iyak dun sa school. Pero hindi siya nagkikwento sa advisor niya. Iyak lang ng iyak. Ang nagkikwento sa advisor, kaya nalaman ng advisor na binubuli yung bata dahil sa mga kaklase na nagsusumbong. Hindi mismo dun sa child na binubuli, kundi dun sa mga kaklase niya na nakakakita or naka-witness ng pambubuli dun sa bata. So, nalaman niyo lang po yung bullying, hindi po dun sa mismo sa bata? At nadadala niya pa po pala sa bahay yung problema niya, ganun po ba? Yung parents ng bata ang nagkwento sa akin at saka yung advisor niya. Yung po bang bata na nambubuli, paano po nakausap po ba yung bata? Po, lagi talagang kailangan talagang kausapin ng advisor yun. Hindi kasi natin pwedeng ipagwalang bahala yung mga ganong kaso. Ano po yung mga ginagawa natin dun sa mga bata po na nambubuli? Pinaparusahan po ba sila or kinakausap o pinagsasabihan? Saka, paano po yung style kung paano sila disiplinahin? Karaniwan, kasi kaming mga teachers, kailangan talaga we have to keep the dignity of the child. So, kailangan one-on-one talk yung ginagawa namin. Hindi namin siya pwedeng ipahiya dahil baka lalong grumabi yung sitwasyon ng mga bata. At kaya kami, kinakausap namin ng personal yung bata. At pag naulit pa rin yun, hindi pa rin siya nagbago, dun na siguro yung time na tatawagin na namin yung magulang, makikipag-coordinate na kami sa magulang. Kailangan kasi magtulungan yung magulang at saka yung advisor para sa kapakanan ng bata. At balik ako doon sa school naman namin, nangyayari din yun, mula grade 1 nga hanggang grade 6 talaga. Lagi silang nagkakantian. Hanggang sa meron pa yung PTA president namin mismo ang lumapit sa akin kasi yung mismong anak niya, yun ang binubuli nung kaklase na lagi nilang tinutukso na yung ultimo nanay niya, yung PTA president namin, sinasabihan na kaya daw yung nanay niya lagi sa school kasi para makakuha ng pagkain. Kasi may feeding program kami everyday. Oo. Parang tinutukso po yung bata. Oo, kaya daw pumupunta yung nanay niya doon para lang makakuha ng pagkain. Tapos, pagka naman, kasi nabibiyayaan din yung mama niya dun sa kapitbahay. Itong bata nito na nambubuli, minaman-manan niya lahat ng actions ng parent nung binubuli niya. At saka mismo yung nanay. Yung parents niya, pati yung bata, yung kaklase niya na yun. Observer yung bata para mangulit na. Oo. Ultimo mga magulang naman, sinasabihan niya parang sa Ilocano kasi, parang Ilocano kasi sila doon. Parang sa term ni istimawa or patay gutom, ganun na ang dating, ganun ang sinasabi niya lagi dun sa parents at the same time dun sa kaklase din. Medyo naaapektuhan na yung bata, kaya nagsumbong na rin sa akin yung magulang. Yung ano po, dati po kasi, may mga estudyante na nambubuli yung dinadala sa office. Uso pa rin po ba yun sa mga elementary? Kaya po ngayong iba po mga bata ay natatakot po daw sa, kunyari, ang principal or guidance counselor. Kasi doon daw sila mapupunta, pagagalitan daw sila sa loob kapag may ginawa silang kalokohan. Kasi hindi naman dapat napanakot nila yung principal. Pero nagiging panakot. Sa mga secondary schools, meron kayo sila mga guidance counselors. So, doon dinadala muna before doon sa principal. Pag hindi na-settle doon sa guidance office, doon na sa principal. Pero sa aming mga private schools, since kulang tayo ng mga teachers,
kailangan mo na i-settle dun sa classroom. Pag hindi talaga na i-settle, that's the time na makakarating na yung issue dun sa principal. Pag hindi na kayang i-settle dun sa classroom. Yung sa mga magulang po nambubuli, paano niyo po sila kinakausap? Kasi syempre minsan magkakaroon din ng bias sa mga anak nila. Minsan kapag sasabihin natin sa magulang na ito nga, merong gaytong ugali yung bata, nangungulit siya ng mga klase niya, nambubuli, minsan nga yung mga magulang, ayaw nilang pagalitan yung mga anak nila kasi syempre, anak nga naman nila yon. Paano po yung mga ginagawa natin dito? Sa mga nambubuli? Opo. Kailangan din talagang kausapin yun, both parents dun sa nambubuli at sa binubuli. Pero hindi naman not necessarily, hindi sila dapat magharap na magulang. So, separate yung aming pagkausap sa kanila. Kasi mamaya baka dun pa mag-away mismo sa loob ng school dahil nga sa nagharap yung magulang. Kasi dun sa nambubuli, dapat malaman din talaga nung nanay o nung tatay yung ginagawa ng anak niya dun sa eskwelahan. Kasi hindi naman lahat ng pag-aaruga dun sa bata ay nasa teacher lang sa school. Dapat din, malaking tulong din pagka nakikipagtulungan yung magulang dun sa paggabay dun sa Meron po ba kayong mga seminars po or mga meetings about dito? Ano po yung mga ginagawa naman po ng school para mabawasan yung mga ganitong klase ng bullying? Talagang kinakausap namin sila, minsan isinasite ko yung mga napapanood ko sa TV, na di ba kahit yung mga isang bata na 4 years old yata yung nabulag dahil tinusok namatay. Dahil sinaksak siya ng kalaro niya, dito 4 years old yun, tapos 5 years old yun na naksak. Yun po ba yung sa may lapis ba yun? Ay, yung barbecue stick. Diba? Hindi pa nag-aaral yung mga bata. Nag-aaral man pero nasa pre-elem pala sila. Pero kita mo naman, ganun nakagrabe yung mga nangyayari sa mga bata ngayon. Nakakatakot po talaga yung mga ganyang pangyayari, mga eksenang ganyan. Kasi syempre, papubundahin mo yung anak mo sa school para matuto, para makinig sa teacher, tapos biglang, yun nga, may mga nangaaway, yung mga manluloko, kahit minsan, yun nga po, katulad nung sa barbecue stick, napatay ang bata dahil lang sa kalaro. So, ma'am, ano naman po yung mga mensahe nyo sa mga biktima ng bullying, yung mga magulang po nila? Ayan, sa mga magulang ng mga nambubuli, sana magabayan nila yung mga anak nila araw-araw, kahit gaano ka-busy sa pagtatrabaho. Alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. So, kahit gaano sila ka-busy, di ba sabi nga, love is spelled T-I-M-E, which is time. Love spells time. So, kailangan nila magkaroon talaga ng time, kung talaga mahal nila yung mga anak nila, magkaroon sila ng quality time with their children para i-monitor yung kanilang behavior, kumustahin sila dun sa school, ano ba yung mga nangyayari sa school. Dapat talaga hindi mawawala yung paggabay ng mga magulang sa mga anak. Ayan, ma'am, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, bago po tayo nag-start ng briefing po, i-upload po natin sa YouTube po itong recorded interview natin. So, alam niyo naman, mayroong mga bata ngayon na techie na rin, yung mga sanay na sa internet, kahit mga grade 1 pa lang, mga grade 2, sanay na sa internet. So, pwedeng-pwede po itong mapakinggan or mabuksan ng mga bata nating mga internet na techie, mga batang techie. Katulad na rin, hindi lang po yung mga elementary, sa high school din po naman kasi talamak din po yung bullying at yung mga high school, yung mga sanay-sanay na yan sa mag-Facebook, mag-Twitter, kaya pwede nilang ma-open ito sa YouTube. Kaya dun po sa mga bata po na nang bubuli, ano po yung parang mensahe nyo sa kanila? Siyempre, mga makakakinig sa atin dito, yung mga bata. Ano po yung mga may papayo nyo sa mga batang mahilig na mambubuli? Ayan, sa mga batang nambubuli, alam ko na may pinag-uugatan, minsan family problem, minsan naman gusto lang din nila, parang trip lang nila, pakira natin yung trip nila, pero hindi naman maganda yung trip nila. So, para sa kanila, sana bago nila gawin yung isang bagay, isipin muna nila kung ano yung magiging consequences nun. Pero kung bata pa lang, sana matutunan nilang irespeto yung kanilang mga kasama, kanilang kaklase, schoolmates,
even the teachers, kasi may mga bata din na bubuli ng teachers. Hindi lang yung kapwa-bata. Hindi lang kapwa-bata o kaklase, pati mga teachers nila na binubuli nila. So, sa kanila sana, lagi nilang isipin yung ating golden rule na kung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, wag mong gagawin sa kanila. O kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng iba, yun din ang gagawin mo sa kanila. Yun. Maraming salamat po, Ginang Rosalie Patsyag ng Palasapas Elementary. Maraming salamat po kasi kahit na gabi na, pinanglakan niyo pa rin yung aming interview kahit na medyo late na rin po yung pagkaka-schedule nito. Maraming salamat po. Welcome din. Mababaw man isipin para sa ating mga natatanda, ang child bullying ay maaaring maging hadlang para maabot ng ating mga bata ang kanilang mga pangarap sa buhay sapagkat sa murang edad ay nawawalan sila ng ganang pumasok sa eskwela, makipaglaro at makipagkaibigan sapagkat natatakot na sila na maaaring sila ay lokohin o awayin ng mga batang nakakausap nila. Mabuting mabigyan ito ng solusyon sa lalong madaling panahon at syempre, ang ating mga magulang, mga kapatid na nakatatanda, turuan natin ang ating mga kapatid, ang ating mga anak ng tamang asal at ang tamang pakikisama sa kapwa bata. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.